Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, halinan dumulog sa banalahapag ng Panginoon at upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, talo ba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Kahawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisulog nawa naming palagian, ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinululugdan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Sirach. Nilikha ng Panginoon ang tao mula sa alabok, at ito'y sa alabok din uuwi. Pinigyan niya ang tao ng takdang haba ng buhay, ngunit ipinailalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa. Pinagkalooban niya sila ng kalakasang tulad ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga pinakamamahal, may tiisin ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. May nagagalak? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng simbahan upang ipanalangin siya at pahira ng langis sa ngalan ng Panginoon. At pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin siya kung siya'y nagkasala. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa upang kayo'y gumaling.
Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay taong tulad din natin. Mataimtim niyang idinalangin na huwag umulan. At sa loob ng 3 taon at 6 na buwan ay hindi nga umulan. Muli siyang nanalangin at bumagsak ang ulan, at namunga ang mga halaman. Mga kapatid, kung nalilihis sa katotohanan ang isa sa inyo at may isang nagpapanumbalik sa kaniya, ito ang tandaan ninyo. Ang sino mang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay, ay nagligtas ang kaluluwa nito sa kamatayan at sa gayoy napawi ang maraming kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Samong tugunan, dalangin ko'y tanggapin mo sa miyong handog na insenso. Dalangin ko'y dinggin mo sa aking handog na insenso. Sa iyo, O Poon, ako'y dumadalangin. Sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Ang aking dalangin sana'y tanggapin mo, masarap na samyong handog na insenso. Aring panggabi, handog ko sa iyo. Ang aking dalangin dinggin mo sa aking handog na insenso. O Panginoon ko, bibig ko'y bantayan. Ang mga labi ko'y lagyan mo ng bantay. Di ako hihinto, niyaring pananalig. Ang pag-iingat mo ay aking ninanais. Huwag mong itutulot, buhay ko'y mapatid. Ang aking dalangin dinggin mo sa aking handog na insenso. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hiling ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus na makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata, huwag niyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, nagahari ang Diyos." Ito ang tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus sa mga bata, ipinatong kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa 7 sakramento ng simbahan, ang isa sa madalas hindi malinaw na nawaan ng mga tao, nating mga Pilipinong Katoliko, ay ang sakramento ng pagkapahid ng langis. Ako po ay nasa Madela, Quirino Province.
Ako'y pinatawag doon para sa isang pagkapahid ng langis, sa isang matanda sa bandang kabundukan. Nung dumating na po ako doon sa tarangkahan ng bahay, ay sinabi nung kamag-anak na nandyan ang pari para sa pagkapahid ng langis. Bagamat hindi ko naunawaan yung sinabi dahil Ilocano, pero pasigaw yung babaeng may sakit. Habi nung kasama ko, Father, mukhang ayaw. Ayaw nung matanda na papahid ng langis. Nung tinanong ko bakit, ang sagot ng matanda, batay dun sa kwento nung sasabi sa akin ng kasama kong katekista, hindi pa naman daw siya mamamatay. Hindi pa naman daw siya mamamatay. Bakit nagpatawad ng pari? Bakit papahiran siya ng langis? Mga kapatid, sa ating pong unang pagbasa, ay ating natunghan dito yung biblical source ng sakramento ng pagkapahid ng langis. Dito'y malinaw pinahayag na sino bang may sakit sa inyo, ipatawag niya ang matatanda ng bayan. Pero ngayon ang ginagamit natin, ipatawag niya mga pari ng simbahan upang ipanalang siya at pahiran ng langis. Yun ang sinabi ng sulat ni Apostol Santiago, sino bang may sakit sa inyo? Hindi man ho sinabi na sino bang mamamatay sa inyo. Bagamat siguro noong unang panahon ng simbahan, kadalasan, ang mga pinapahiran ng langis ay yung malapit na talagang sumakabilang buhay, nasa bingit na ng kamatayan. Dahil doon lamang din naisip minsan nung may sakit, nung pamilya na magpatawag ng pari. Kaya may mga pagkakataon na matapos pahiran ng langis o tanggapin ang sakramento ng pagpapahid ng langis, kaagad-agad ay namamatay yung may sakit. Na tila bagang iyon na lamang hinihintay niya bago siya umuwi sa tahanan ng ating Ama. Pero ngayon, binibigyan linaw sa atin na itong sakramento ng pagkapahid ng langis ay hindi inilaan lamang para sa mga malapit na, bagkus iti inilaan talaga para sa mga may sakit. Sa katunayan, pwede itong tanggapin ng mga tao na sa ilalim sa major surgical operation. Sa mga, sabi natin, mga matatanda talaga na may sakit na pero wala pa sa bingit ng kamatayan. Yun siguro isang magandang dapat na siguro maging tulong natin sa simbahan na pagka tatanggapin sa sakramento ng langis, hindi nangahulugang malapit ng sumakabilang buhay ang isang tao. Bagkus, iti pamamaraan ng simbahan, iti pamamaraan ng Panginoon upang ipadama doon sa may sakit ng pangangalaga ng Diyos. Kasi nga, kapag may sakit ka, isolated ka. Kapag may sakit ka, feeling mo nag-iisa ka. Kapag isolated, pagka may sakit ka, ang pakiwari mo ay wala ka ng halaga, wala ka ng importansya dahil nga wala kang nagagawa. Parang pasakit ka sa iyong pamilya. Pero sa pagkakataong ito, pinapalala sa atin sa pamamagitan ng ating unang pagbasa sa pamamagitan ng sakramentong ito, ang may sakit ay maramdaman, mararanasan ang pagkalinga ng Diyos. Ang pangangalaga, pagkalinga ng Diyos, at gayon din ang pagmamahal at pagkapatawad ng Diyos sa kanyang mga nagawang pagkakasala. Ito'y pagkapalala sa lahat ng mga may sakit na mayroong simbahan, na may mga taong nagdarasal, hindi para siya mamatay, nagdarasal para sa kanyang kagalingan. Nagdarasal para sa kabutihan ng kanyang kalusugan. Ganyang makapangyarihan, ganyang kabisa ang panalangin nating mga tao, ng panalangin ng simbahan. Ito'y pagkapahig ng ating pagtitiwala sa Diyos na nangangalaga sa atin. Kaya nga po sa ating pong ebanghelyo ay ating natunghayan dito
ang paanyaya ni Jesus sa kanyang mga alagad sa atin na tumulad tayo sa mga bata. Iti maras ko binibigyan pa siya kapag ka nagbibinyag yung katangian ng mga bata na lubos sa nagtitiwala, lubos sa umaasa sa magulang. Pero sa pagkakataong ito, tayo inaanyayan ng Panginoon tungkol sa mga bata ay lubos sa magtiwala at umasa sa Diyos na ating Ama. At ito na malino natin na ipapahayag sa tuwing tayo ay nananalangin, sa tuwing tayo ay nagdarasal. Sa pag tayo nagdarasal, binubuksan natin ating sarili sa Diyos. Kapag tayo nagdarasal, itinataas natin ating sarili sa kalooban, sa plano, sa karunungan ng Diyos. Mga kapatid, nawa ang ating panalangin para sa mga may sakit ay magdulot sa kanila ng kapanatagan ng kalooban. Kapag kayo may member ng pamilya na may sakit, pagdasal natin sila. Kahit tahimik na pananalangin. O kaya maganda, samahan sila na magdasal para sa gayon ay malaman at maramdaman na sa gitna na kanilang paghihirap, sa gitna na kanilang kahinaan, umasa at magtiwala tayo sa ating Panginoon. Amen. Panalangin pangkalahatan, may pananalig na lumapit tayo sa at ating harap sa Diyos na nagmamahal sa lahat ng kanyang mga anak ang ating mga pangailangan, ating itutugon. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Lingapin mo ang mga anak. Ang mga pinuno ng simbahan naway magturo sa kanyang mga miyembro ng tunay na dangal ng sakramento ng kasal upang tulungan ang mga mag-asawa na manatiling tapat sa kanilang bokasyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Iyong mga anak. Ang mga kinasal naway maging sensitibo sa pangangailangan ng bawat isa at makatagpo ng tunay na kaligayahan sa kanilang pinagsasaluhang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Sa mga nakararanas na mga pagsubok sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa, naway tumanggap sila ng biyaya na maging matatag at magsumikap sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos at sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Iyong mga anak. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit, naway makatagpo ng pagmamahal at suporta sa kanilang komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga yumao naway makatagpo ng lugar sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang itong pasasalamat ina Willa Joan Atenta, Dor Salonga, at gayon din ang Minor Basilica of the Black Nazarene. Sama rin natin sa ating panalangin ang tensyon at natanging kahilingin ni Joel Bardos at ang mga deboto ng Poong Nazareno para sa ligtas sa paglalakbay ni Wilfred Jason Atenta, para sa patuloy na pagbuti ng kalusugan ni John Jordan Mendoza at ang lahat ng mga nagkasakit dulot ng COVID-19. Patuloy nating dalangin ang mga tao, lalo tigit sa Ukraine, na nakaranas ng kaguluhan sa pagkakataong ito. At para sa kapayapaan ng kadalawa din na Orlando Regalado, Sinaida Lolita Nieves, Susana Teodora Gregorio Herman, Constancia Magdalena Agustina Hening at Andoy. Ating idulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin.
Makapangyarihang Ama, ibinigay mo sa amin ang sakramento ng kasal bilang tandaan ng pag-ibig. Tulungan mo kaming mamuhay sa pagkakaisa sa bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngay aming paglingkuran, hiniling namin naway mapakinabangan ng aming inihahain sa iyong karangalan, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kahit minabuti niyang siya'y panganak ng birhen bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng ibing kamatayan kami inago na namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay, upang pag namin sa huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papurisan ng wala humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Sana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan Panginoon. Sana sa kaitaasan. Sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na iahandog para sa inyo.
Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para hayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pamanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaisa na mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubiling manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming
hintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Medyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace Peace be be with with you. you po. Sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkulob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan, naming pinagsaluhan bilang sanglana yung tiyak na pagsagip sa tanan, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabuti't mapagmahal na Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ng pagdiriwan ng banal na misa, humahay tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magpasalamat kayo sa Panginoon na siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan at mga bituin upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. O magpasalamat sa Kanyang mga biyaya at awa